niya na ang pamilya ko ang pinakamayaman sa Northwood. Sige, gawin natin iyan. Sa wakas, makikilala ko na ang aking mga tunay na magulang. Nandito na siya. Kumusta? Ako si Chloe. Ito ba ang tirahan ng pamilya? Ikaw si Chloe, ang kapatid ko. Ako si Mason. Siya pala ang anak na inampon nila mama at papa. May inampon din pala? Mukhang hindi naman pala masama ang pamilyang ito. Chloe, pasok ka. Chloe, Mama, Halika, umupo ka. Chloe, maligayang pagbabalik sa tahanan. salamat Papa. Nakikita mo, ganito ang sitwasyon ng ating pamilya. Kung hindi mo ito matiis, pwede ka pa rin bumalik. Huwag kang mag-alala, Papa. Hindi ako isang spoiled na prinsesa. Simula ngayon, ako ang kikita ng pera upang suportahan ang ating pamilya na 4. Pamilya itong 6. 6 kami sa pamilya. Chloe, ako ang kapatid mo, si Ethan. Sa ngayon, isa lamang akong ordinaryong manggagawa. Hi, Chloe. Ako ang kapatid mo, si Noah. Naghahatid ako ng pagkain. Mula ngayon, ano man ang gusto mong kainin, sabihin mo lang sa akin. Dadalhin ko lahat iyon sa'yo. Ako ang kapatid mo, si Mason. Nagkakilala na tayo. Ay, oo nga pala. Sa kasalukuyan, naghahanap pa rin ako ng trabaho. Kaya wala akong trabaho. Ang magkaroon ng 3 nakatatandang kapatid na magpoprotekta sa akin. Talagang napakagalit. Sige, huwag na kayong tumayo dyan. Kumain na tayo. Chloe, bakit hindi ka kumakain? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Hindi, Mama. Napakabango ng luto ni Maso. Kumain ka pa. Ito na ang pinakamagandang kainan ng aming pamilya sa loob ng maraming araw. Totoo, hindi kami kadalasang may ganito kar aming ulam, kaya kumain ka talaga ng marami. Salamat, Mama. 6 na tao ang naghihintay kumain araw-araw. Kailangan kong humanap ng paraan para kumita ng pera ng mabilis, para mapabuti ang aming mga pagkain sa lalong madaling panahon. Chloe, hindi kasing yaman ng mga Gian ang aming pamilya. Hindi mo kami hahamakin, di ba? Pareho lang siya kay Shena. Mapagsamantala. Hoy, Mason, pwede mo bang tanggalin ang apron na yan? Mukha kasing nakakailang. Hi. Nakuha ko na. Alam ko na ang dapat nating gawin. Isang maid cave. Nagbebenta ng kape mula sa isang stall. Nagbebenta ng kape mula sa isang stall. Dati akong nagtrabaho sa isang cave. Ang aking mga kasanayan sa paggawa ng kape at bukod pa riyan, kasama ang aking 3 kapatid na lalaki na nakadamit bilang mga kasambahay. Siguradong magiging malaking tagumpay ito. Nadamit bilang mga kasambahay? Hindi ba yan medyo? Ano ba? Ang ating nakababatang kapatid na babae ay gustong magsimula ng negosyo sa unang pagkakataon at ginagawa niya ito upang kumita ng pera para sa pamilya. Mas mabuti pa kaysa manatili sa bahay at walang ginagawa, hindi ba? HMM. Tungkol naman sa lokasyon, pipili tayo ng business district na pinakamalapit sa mga empleyado sa opisina. Tiyak na hindi tayo mahihirapan sa pagbebenta. Kung gayon sasabihin ko sa aking mga kasamahan na ipamalitan nila, hihilingin ko sa kanila na suportahan nila tayo. Magaling! Kung gayon ipagpapatuloy ko ang paghahatid ng pagkain at espesipiko kung ihahatid ang kape ng ating pamilya. CJ, Wala akong trabaho sa ngayon, kaya makakatulong ako sa iyo sa mga maliliit na gawain. kung gayon, napagkasunduan na. Kain, kain, kain. Jihan, natagpuan na ang iyong tagapagligtas. Nasaan na siya ngayon? Si Binibining Jian. Mula sa pamilya Jian, ang aming mga supplier mula sa Southwood. Maghanda ng isang regalo. Bukas, bibisitahin natin ang pamilya Jen. Opo, Ginoo. Sa wakas ay natagpuan na kita. Jihan, pakiupo. Jihan, kung mayroon kang bagay, pwede naman ako pumunta sa iyong kumpanya. Bakit pa kita pag-abalahin na personal na pumunta? Yi Jen, narito ako ngayon para kay Binibining Jen. Shena, kilala mo si Jihan? Nailigtas ni Binibining Jen ang aking buhay noon. Narito ako ngayon upang mag-propose sa iyo, Yi Jen, at hilingin ang kamay ni Binibining Jen. Mukhang kahanga-hanga nga si Ginoong Han. Tama nga ang desisyon na bumalik sa pamilya Gian. Shena, kailan mo nailigtas si Ginoong Han? Sa bahay ba ng pamilya Fu? Dad, matagal na iyon. Ang mahalaga, nakita ko ni Liam. Ang biyaya ni Binibining Jen na nagligtas ng buhay. Palagi ko itong natatandaan at ang kay Binibining Jen na nunal sa kanyang balika. Malinaw ko itong natatandaan. Isang nunal sa balikat. Kahit na, hindi ba ang seremonya ng kasunduan? Medyo nagmamadali? Hindi. Dad, hindi nagmamadali. Sabik na sabik ako. Bakit si Binibining Jen? Parang hindi ko kilala. Hindi siya tulad ng naalala ko.
Hindi kailangang magmadali. Binibining Jen, ay maaaring makasama muna ako kung si Binibining Jen ay ayaw. Hindi ba't pipilitin ko siya? Paano iyon magiging pagpilit sa akin? Liam, masaya ako sa iyo. Bata ka pa, kaya magkasama muna kayo. Hindi pa huli ang lahat para magpakasal kapag nabuo na ang relasyon. CJ, aalis na ako kung gayon. Dad, bakit hindi mo hinayaan si Liam na magtakda ng petsa ng kasunduan? Ang kasal ay isang seryosong bagay. Nangangailangan ito ng masusing pagsasaalang-alang. Ang pamilyahan ay isa sa mga namungunang pamilya ng Hilagang Kahuyan. Ano pa ang kailangang pag-ingatan? Sa tingin ko, matanda ka na talaga. Jihan, masaya talaga ako para sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, sa wakas ay natagpuan mo ang iyong tagapagligtas. Pagkatapos ng unos ay may bahaghari. Tigilan mo na ang pagsasalita at magmaneho ka. Teka, Bagong hiling na kape, mga kaibigan. Halina tikman ninyo. Halina na, halina na. Halina tingnan ninyo, ito ay isang butler cave na may mga gwapong lalaki. Bagong hiling na kape. Ethan, no. Huwag kayong masyadong matigas. Magpakita kayo ng magagandang pose. Mason, bakit hindi mo habarin ang iyong damit at ipakita sa mga babae ang iyong abs? Habarin mo. Wow! Gusto ko ng isang tasa. Kukuha ako ng 3 tasa. Ako rin. Huwag kayong magtulakan, lahat. Mag-ingat. hindi ako makapaniwala. Ang sikat na si Mason Few, sa halip na maging isang milagrong doktor, narito at nagtatrabaho bilang butler na nagbebenta ng kape. Ginoo, sa tingin ko ay napagkamalan ninyo siya sa iba. Ang kapatid kong si Mason ay hindi isang milagrong doktor. Gusto niyo ba ng kape? Bakit parang pamilyar sa akin, ang batang ito? Gusto mo ng kape? Ginoong Han, anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Huwag mong sabihin na nandito ka lang para sa kape. At huwag mong sabihin na nandito ka lang para magbenta ng kape. Mason, ito ang iyong latte. Salamat, Chloe. Gumawa ako ng Amerikano para sa iyo. Amerikano lang ang iniinom ko, salamat. Mason, kilala mo ba ang ginoong ito? Sinabi lang niya na isa kang uri ng milagrong doktor. Ano ang ibig niyang sabihin? Ay, hindi. Nagkamali siya ng akala. Hindi. Ay, teka, naalala ko na, siya ay aking pinagkakautangan. Pinagkakautangan? Magkano ang utang ni Mason? Babayaran ko siya. Hintayin mo ako. Pupunta ako para kunin. Oh, hala, nandito ang huwad na tagapagmana ng pamilyang Gian, ang kawang-awang anak ng pamilyang, si Chloe Fu mismo. Paano siya napunta sa pagiging kasamba? Alam mo, ang mga tao ay dapat alam ang kanilang lugar. Ang pagiging kasambahay ay talagang natural sa iyo. Ang mga ninakaw na yaman ay kailangang bayaran sa huli. Ang huwad na tagapagmana ng pamilyang Jen, posible kayang ang nagligtas sa akin ay hindi si siya na Jen, kundi siya. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para pagtawanan ka. Kung mas lalo kang nagdurusa, mas masaya ako. Umalis ka, hindi ka tinatanggap dito. Oh, aking mahal na Mason, ilang araw lang ang nakalipas ay magkapatid tayo. Ngayon paalisin mo ako ng ganito, sinira mo ang puso ko. Bakit ka ganyan kasarkastiko? Hindi ba ikaw ang naghahanap ng ginto? Alam na ikaw ay anak ng pamilya Gian, at hindi pinansin ang full families. Taon ng pag-aalaga, bumalik sa pamilya Gian nang hindi man lang nagpapalep. Nararapat lang iyan sa... Oh, nga pala, ikaw ba ang nais mo na magkaroon ng magandang buhay ang iyong anak? At palihim kaming pinagpalit, Ginoong Fu. Ikaw, Papa, huwag kang magalit. Ako ang iyong tunay na anak. Binibining Giant, umalis ka na. May negosyo pa tayong gagawin. Oh, Liam. Anong ginagawa mo rito? Tingnan mo sila, pinahihirapan nila ako. Sa tingin ko, ikaw ang nananakit sa kanila. Salamat. Babalik ako sa ibang araw para sa kape. Oh, Liam, hintayin mo ako. Sasama ako sa iyo. naku po, masaya ka sa pagbibilang ng pera? Mason, hindi ko inaasahan. Nakikita tayo ng ganito kalaki ngayon. Kumita tayo ng 10,000 piso. Kung makakakuha tayo ng 10,000 piso araw-araw, sa madaling panahon, magbubukas tayo ng sarili nating maliit na coffee shop. Chloe, kahit anong gusto mong gawin, palagi ka naming susuportahan. Noong huli mong sinisiyasat si Binibining Giant, mayroon bang nawawalang impormasyon? Wala naman. Si Binibining Gian nga ang nagligtas sa'yo. Siya sa atin ang kapatid ni Mason. Kunin mo sa akin ang lahat ng impormasyon sa loob ng 2 oras. Opo. Ay, Diyos ko.
Ang mahal kong anak, sino ang nagpagalit sa iyo? Sabihin mo agad sa akin, at ako na ang bahala sa kanila. Kasalanan lahat ito ni Chloe Fu. Nagkaroon ako ng kaunting pagtatalo sa kanya ngayon, at nakita ito ni Liam. Ngayon, hindi niya ako pinapansin. Nako, huwag kang malungkot. Nasasaktan ang puso ko para sa iyo. Ang anak ko pa rin ang pinakamaganda. Napaka-inosente at malinis. Hindi tulad ni Chloe Fu, na may malaking birthmark sa kanyang balikat. Ang gawa ni Binibining Jayan sa pagligtas ng aking buhay. Lagi kong inalagaan sa aking puso. At tungkol kay Binibining Jayan, natatandaan ko rin ng malinaw ang birthmark sa kanyang balikat. Isang birthmark. Anong uri ng birthmark ang taglay niya? Ipakita mo sa akin. Nandito ako. Tingnan mo. Maaari kaya ito ang birthmark na binanggit ni Liam? Mukhang. Nahanap ito ni Ginoong Han. Sabihin mo, Ang kapatid ni Jifu, si Binibining Fu ang batang napalitan pagkapanganak ng pamilyang Jian. Kamakailan lamang siya bumalik sa pamilyang. Fu ilang araw lang ang nakalilipas. ang ibig mong sabihin ay, si Chlo ang tunay kong tagapagligtas. Paumanhin, Ginoong Han. Hindi ko pa yan natutuklasan. Ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Opo. Kung gayon, kailangan kong makita kung mayroon ba siyang birthmark na yon sa kanyang balikat. Ginoong Han, ang karaniwang Amerikano ngayon. Maghintay ka sa akin doon. Ginoong Han, narito na ang iyong kape. Hindi ko maaaring ipaalam kay Liam na si Chloe ang kanyang tagapagligtas. Oh, Chloe. Salamat, Ginoong Han. Oh, Chloe. Halos ka ng matamba kanina, nakakabigla ka. Mabuti na lang nandyan si Liam. Dapat eksakto ito tulad ng birthmark na ito. Kung hindi, alam mo ang mga kahihinatnan. Oo, huwag kang mag-alala. Chloe. 20 taon na ng yaman at luho, ang kinuha mo na sa akin. Ngayon, huwag mo nang isiping agawin ang lalaki ko. Ang posisyon bilang ginang Han ay dapat akin. Ikaw nga. Sa wakas nahanap kita. Liam, huwag kang tumingin. Masyadong pangit ang birthmark na ito. Kaya pala, si siya na talaga ang nagligtas sa akin. Talaga namang pinagdudahan ko siya. Paano siya nagkaroon ng kaparehong birthmark tulad ko? Ano ang ginagawa mo dito, Ginoong Han? Ang perang utang ko sa iyo ay dapat halos nabayaran na. Bakit ka pa nandito? Naisip ko lang na napakasarap ng kape ng iyong kapatid. Gusto ko pa ng isang tasa. Mason, ano ang ginagawa mo dito? Chloe, pagod ka ba ngayon? Hindi, Mason. Itong si Mason, dati ay napakalamig niya sa akin. Ngayon ay napakabuti niya kay Chloe. Hindi ko ba sinabi sa'yo na hindi ka welcome dito? Paano mo nagawang magpakita ulit? Hindi ka ba natatakot sa akin o hindi ka natatakot kay Ethan? Mason, kapatid naman natin tayo. Sa huli, kailangan mo bang maging ganito kawalang puso? Ngayon mo lang naalala na magkapatid tayo? Mason, alam ko ang mga nagawa ko nakasakit sa inyong lahat, ngunit hindi ko napigilan ang sarili ko, kaya gusto kong bumalik at makita kayo. Binibining Jian, pinahahalagahan ko ang iyong intensyon. Ngunit pinapayuhan pa rin kita. Lumayo ka na sa kapatid ko simula ngayon. Kung mawalan pa siya ng kahit isang hibla ng buhok dahil sa iyo, pababayaran kita. Mason, ilang taon na tayong magkapatid, at ilang araw mo palang kilala si Chloe. Paano ka nagiging ganyan kabuti sa kanya? Dahil iba si Chloe sa'yo. Hindi siya mapagmataas, at tunay siyang nagmamalasakit sa ating pamilya. Nararapat siya sa ating pagmamahal. Mason, ito ang dapat kong gawin. Kapatid naman natin tayo, sa huli. Ikaw. Nandito rin si Liam ngayon. Hindi ko pa lubusang maputol ang koneksyon sa pamilya Fu. Mason, dapat maintindihan mo ako. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Jian ang aking tunay na mga magulang. Ayokong masaktan ang kanilang damdami, pero hindi ko inaasahan na masaktan ko sina mama, papa, at ang mga kapatid ko. Kaya, ang card na ito ay may 5 milyong piso. Ito ang allowance ko mula kay papa. Ibinibigay ko na ito sa iyo. Ituring mo itong kabayaran. Kunin mo ang pera mo at umalis ka. Hindi namin kailangan yan. Kung sa tingin mo ay hindi sapat ang perang ito, mayroon din akong tindahan sa city center. Maaari kang pumunta doon at magbukas ng coffee shop. Shenna, kailan ka pa naging mapagbigay? Talagang mapagbigay si Binibining Jen. Liam, ito ang dapat kong gawin. Shenna, talagang tumutulong ka sa panahong kailangan. Paano mo nalaman? Ang maliit kong stall dito, na laging nababasa at nasisikatan ng araw, ay talagang nagdala sa akin ng hirap. Gamit ang perang ito, at ang tindahan na iyon, makakapagbukas ako ng coffee shop. Maraming salamat, Shenna. Nasaan ang titulo ng tindahan? Chloe, huwag mong abusuhin ang kabutihan ko. Mabait naman si Binibining Jen. Naniniwala ako na hindi niya babawiin ang kanyang salita.
Syempre hindi. Ipapadala ko ang butler para ipadala ang titulo sa iyo mamaya. Magaling, kung gayon, hinihintay ka namin dito. Chloe, maghintay ka lang. Mama, Papa, nakakita ako ng pera ngayon. Titingnan ko. Magandang araw. Ito na ang titulo na ipinadala ni Binibining Gian. Pakikumpirma ang pagtanggap. Salamat. Papa, Mama, ito ang titulo na ipinadala ni Shena. Ang titulo? Shena, ay pumunta sa coffee stall ngayon para magkunwari sa harap ni Liam. Nagpapanggap lang siya. Ipinagyayabang ang kanyang pagkabukas palad. Binigyan niya tayo ng titulo ng commercial property. Binigyan din niya ako ng 5 milyong piso. Ang Shena na ito, talagang binabaril niya ang sarili niya ngayon dahil sa kanya ang lahat ng ito. Mama, hindi natin dapat tanggihan ang libreng pera, di ba? Papa, Mama, medyo pagod na ako. Bababa muna ako para magpahinga. Kailangan ko pang ayusin ang stall ko bukas. Sige na, sige na. Ang ating Chloe, sobrang abala niya nitong mga nakaraang araw. Naaawa na ako sa kanya. Kasalanan niyo yan. Hindi ba't masamang ideya yan mula sa inyo ni Mama? Susubukan pa ba natin siya? Malapit na ang kanyang kaarawan. Sa kanyang birthday banquet, ipapahayag ko ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinakamayamang tagapagmana. Tama na yan. Ito ba ang coffee shop natin? Mayroon talaga tayong coffee shop. Chloe, sa pamamagitan nitong coffee shop, hindi mo na kailangang mahanjinan at masikatin pa. Chloe, upang likhain ng sorpresang ito para sa'yo, ang iyong 3 kapatid na lalaki ay talagang nagsumikap dito. Talaga namang mahal na mahal ko itong coffee shop. Ngunit paano ang ating pamilya? Nakakuha ng ganoon karaming pera. Huwag kang mag-alala, ang mga materyales na ito, iniuwi ni Ethan. Sinabi niyang mga tira-tira ito mula sa renovation ng kanyang kasamahan. Kinuha namin ito, at naging kapaki-pakinabang ang mga ito. Sige, magtrabaho na kayo. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Oo nga pala, Chloe. Heto, ito ay isang lihim na recipe na ginawa ni Mason para sa'yo. Isang lihim na recipe. Anong uri ng lihim na recipe? Ito ay ang kay Mason na fat burning coffee, espesyal na ginawa para sa'yo. Hot burning coffee. Ngunit walang anumang side effects, hindi ba? Huwag kang mag-alala, bukod sa pagbaba ng timbang, walang ibang side effects. CJ. Mama. Ma'am. Malapit na ba tayo? Mangyaring tawagin mo akong Ginang Gian. Matandang bruha, pinapayuhan kita na huwag nang sumubok. Ito ang teritoryo ng pamilya po. Nako, kailan ang tindahang ito naging iyo? Kailan ito naging atin? Dapat mong tanungin ang iyong mahal na anak. Mama, wala itong kinalaman sa akin. Sa tingin ko ay si Kim lang ang pamilya po. Tumahimik ka. Ngayon, makikita ko kung gaano katatag ang pamilya po. Kung ayaw mong magdusa, bilisan mong ibalik ang titulo ng ari-arian at bank card sa aking anak. CJ. Kaya, naparito ka para Ma'am Alamos, hindi ba? Tingnan mong mabuti. Kaninong pangalan ang nakasulat dito? Ito. Malapit lang ito sa tindahan ni Shena. Medyo malas. Imposible yan. Saan mo nakuha ang pera? Kinuha mo ba iyan sa pamilya Gian? Shena, huwag kang lumabis. Ito ay perang pinaghirapan ko. Kunin mo ang iyong bank card at titulo ng ari-arian. Hindi ako mananagot kung mawala mo ang mga iyon. Ikaw. Binibining Fu, sinugo ako ng aming CEO dito para maghatid ng regalo para sa'yo. Ano ito? Ito, isang titulo para sa coffee plantation sa rehiyon ng kabundukan. Sinabi niya na masarap ang kape mo, kaya bibigyan ka niya ng coffee plantation. Hindi ko ito matatanggap. Masyado itong mahalaga. Kaya mong tanggapin, kaya mo. Binibining Fu, tanggapin mo na lang. May nagbayad na nito para sa'yo. May nagbayad para sa akin. Sino ang tumulong sa akin? Hindi ko pa nabibisita ang kapatid mo mula nang bumalik siya. Ang maliit na red along ito ay tanda lamang ng aking paggalang. Ginoong Miller, napakabuti mo. Huwag mong masyadong palayawin ang kapatid ko. Hindi naman. Ikaw, ang kapatid niya, ang tunay na nagpapalayaw sa kanya. Ang pagbili nitong coffee plantation. Malaki rin ang ginugol mong pagsisikap. Chloe, talaga namang ikaw. Nakamit mo na agad ang isang mayamang tao. Bukod sa pinakamayaman. Wala akong nababalitaan na iba pa. Nagagastos ng ganito kala para bumili ng buong coffee plantation. At ikaw sino ka? Ako ang ina ng pamilya Gian. Maaari ko bang itanong kung sino ang pinuno ng pamilya ninyo? Ang pinuno ng pamilya ko, hindi siya angkop para sa isang pangkaraniwang pamilya tulad ng sa inyo, na basta na lang magtatanong. Huwag kayong magpalaki ng ulo. Kung gayon, ano ang pamilya po? Kung talagang ganyan kalakas ang inyong pinuno, bakit siya magpapadala ng mga regalo? Kung ako ang tatanungin, hindi ba't mayroong hindi pagkakaunawaan dito? Anong hindi pagkakaunawaan pa? Ang maliliit na tao ay mahilig gumawa ng gulo. HMPH. Binibining Fu, pakitanggap po ang kontrata. Kailangan ko rin mag-ulat pabalik.
Hoy, Kayo, Gian na mag-ina, kung wala kayong magawa, bilasan nyo na lang umalis, hindi kayo kailangan dito. Chloe, tumira ka sa bahay namin ng libre sa loob ng 20 taon. Ngayon, oras na para bayaran mo kami sa pagpapalaki sa iyo. paano nyo gusto kong magbayad ako? Ang coffee shop mo at coffee plantation, gusto namin ng tigkalahating share. Mason, anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala, nandito si Mason. Hindi niya hahayaang apihin ka, paano kung hindi namin ibigay sa inyo? Kung hindi, hindi kami aalis. At saka, huwag mo nang isipin na magiging maayos ang pagbubukas mo. Ang kapal mo. Sa tingin ko ang pamilya Gian ninyo, ay ayaw nang manatili sa Northwood, nang matagal, hindi ba? Ang tapang mo. Sino mang hindi nakakaalam ay iisipin na kayo ang pinakamayamang pamilya sa Northwood. Gusto kong makita kung paano ninyo kami gagawing hindi makatira. Sa loob ng 3 minuto, tapusin ang lahat ng kooperasyong pangnegosyo sa pamilya Gian, ay blacklist sila sa buong industriya. Sinasabi ko sa iyo, Mason, ikaw pa rin ay gaya ng dad, laging nagpapakitang tao. Ano? Tinapos ng pamilya ko ang kanilang kooperasyon sa atin, hindi natin inaway ang pamilya ko. Hindi ito maaari. Shena, bilis, may malaking nangyari sa bahay. Buti na nga. Sino ang inyong dalawa na inasar? Lahat ng pamumuhunan ng pamilya ko ay binawi, lahat ng kolaborasyon ay tinapos. Tapos na. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga. Ang lalaking iyon ay walang koneksyon sa mayamang pamilya ko. Ano ba talaga ang nangyari? Papa, Mama, mabilis kayong mag-isip ng solusyon. Nagsimula pa lang akong mamuhay ng maayos ilang araw na ang nakakaraan. Hindi maaaring malugi ang pamilya Gian ng ganito na lang. Hi, Shena, ang mga kasalukuyang kahirapan. Marahil ang pamilyahan lamang ang makakatulong sa atin sa krisis na ito. Kailangan namin ng iyong ina na gawin ang lahat ng aming makakaya upang may kasal ka at si Liam sa lalong madaling panahon. Papasukin niyo ako. Kailangan kong makita ang inyong CEO. Walang appointment, walang pagpasok. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang fiansa ng inyong CEO. Piyansa. Sa mga panahong ito, lahat ay nagsasabing sila ang piyansa ng ating CEO. Sino sa tingin mo ang iyong sarili? Ikaw. Ah, binibining Gian. Narito ka ba para makita si Jihan? O hindi, o hindi. Hindi kaya siya talaga ang fiyansa ni Jihan, di ba? Binibining Gian, mangyaring dito. Oh, Ginoong Han. Liam, sa wakas nakikita-kita. Kailangan mo ba ng anuman? Punta tayo sa opisina mo para mag-usap. Anong ginagawa mo? Liam, kailan ka makikipagkasundo sa akin? Gusto kong bigyan ka ng isang hindi malilimutang seremonya ng kasunduan. Hindi natin maaaring madaliin ang mga bagay. Liam, hindi mo ba ako gusto pakasalan? Huwag mong kalimutan na iniligtas ko ang buhay mo noong bata pa tayo. Siyempre hindi ko nakalimutan. Sadyang, natatakot lang ako na isipin mong masyado itong nagmamadali. Hindi, Liam, gusto kong makasal sa iyo sa lalong madaling panahon. Bakit nagmamadali si Binibining Jen sa kasunduan? May tinatago ba siyang sinadya? Kung gayon, pagkatapos mong magdalawampu, pipili tayo ng petsa. Sige, ano man ang iyong sabihin. Sa totoo lang, binibining Gian. Simula nang makilala ka niya, mas madalas nang umiti si Ginoong Han. Kung gayon, kakailanganin ko ang iyong tulong, katuwang mi para madalas na magsabi ng maganda tungkol sa akin kay Liam. Talagang oo, napakagaling ni binibining Gian. Hindi ko na kailangang sabihin. Alam kong tunay kang gusto ni Ginoong Han. Ngunit palagi kong nararamdaman na malamig siya sa akin. Hindi pa kailanman umiibig si Ginoong Han. Wala siyang karanasan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang mapalapit sa kanya. Maraming salamat, katuwang Miller. Kapag naging ginanghan na ako, sisiguraduhin kong gagantimpalaan ka ng mabuti. Sa totoo lang sa'yo, minsan ay pinagdudahan niya na ang dalagang bumalik sa pamilyang Fu ang siyang nagligtas sa kanya. Ngunit sa huli, pinili pa rin niya si Binibining Gian. Ito ay nagpapatunay na tunay kang gusto niya. Chloe, para ka talagang maltong hindi umaalis. Maghintay ka lang. Chloe, ako. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Napakasakit ng tiyan ko. May problema ang kape mo. Chloe. Naglakas loob kang agawin si Liam ko. Sisiguraduhin kong malulugi ang coffee shop na ito. Alam mo na ang gagawin mo, di ba? Oo, huwag kang mag-alala. Malapit nang magsara ang coffee shop niya. Bahala ka na. Sige. Hoy, huwag mong inumin yan. Hindi malinis ang kape na yan. Ano ang inilagay mo sa kape? Ano ang inilagay ko? Ano ang asterisk? Ikaw asterisk ang naglagay. Sinaktan mo ako.
Mason, tulungan mo akong tingnan ang surveillance footage. Hoy, hindi na kailangan tingnan ng footage. Tatawagan ko ang pulis. Ay, anong nangyayari dito? Dapat kong sabihin, Chloe, para lang makabenta ng kape, kaya mong gawin ang lahat dahil droga mo pa ang kape ng customer. Ay, hindi mo pa nga kumpirmado kung may droga. Sigurado ka na kaagad na may inilagay kami sa kape. Ano ang ginagawa mo? Hindi ako allergic sa kape, at hindi masama ang tiyan ko. May testigo at ebidensya. Tatawagan ko ang pulis. May droga ba o wala? Dalhin ang natitirang kape para suriin at malalaman ang katotohanan. Liam, anong ginagawa mo rito? Nagkataon lang na dumaan ako at may narinig akong kabuluhan, kaya pumasok ako para tingnan. Tama, sige. Han, kunin natin itong natirang kape at ipa-inspeksyon. Hindi pa huli ang lahat para tumawag ng pulis pagkatapos niya. Hindi nila dapat malaman na ako ang gumawa nito, lalo na't nandito si Liam. Kung hindi, ang kasal namin. Oh, hindi na kailangang tumawag ng pulis. Chloe, may customer na nagkasakit mula sa kape sa shop mo. Isara lang pansamantala para sa inspection at ayusin na lang ito sa pamamagitan ng kompensasyon. Bakit ka natatakot kapag naririnig mo ang pulis? Binayaran mo ba ang taong ito para gumawa ng gulo? Partikular para guluhin ang mga bagay? Paano nangyari iyon? Liam, natakot lang ako, kaya ko iyon sinabi. Ngayon mukhang ang lalaking ito ay sinusubukan lang tayong pigain. Bakit hindi ka na umaalis dito? Sienna, ang bilis magbago ng mukha mo. Kani-kanina lang ay iginigiit mo na may nilagay sa kape ko. Ngunit ngayon ay nagbago na ang isip mo. Bukod pa riyan, sinabi mong umalis siya at umalis naman. Masyadong masunuri. Huwag mo akong bastyusin. Wala itong kinalaman sa akin. Alam kong ikaw yon. Hindi ka kabilang dito. Mangyaring umalis ka kaagad. Nalutas na ang problema, tara na. Tara na. Chloe, paano mo nagawang pagmukhaing kahihiyan ako sa harap ni Liam? Maghintay ka lang. Mason, kung makasalubong mo si Liam, pakisabi na lang na salamat para sa akin. Tinulungan niya ako ngayon at wala pa akong pagkakataon para pasalamatan siya. Sino mang desenteng tao na may konsensya ay gagawin din yun. Hindi na kailangang pasalamatan. Mason, dapat lagi tayong nagbabayad ng utang na loob. Alam ko, maghahanap ako ng oras para pasalamatan siya. Mason, ikaw na talaga. Hoy Chloe, hindi pa kita natatat. Kumusta ang pakiramdam mo ngayong nasa bahay ka na? Masaya. Mababait sina mama at papa sa akin. At mas mabuti pa ang mga kapatid ko. Masarap maranasan ang pagmamahal ng pamilya. Chloe, handa na ang hapunan. CJ, Anong nangyari sa akin kanina? Gusto ko sanang halikan si Chloe. Anong nangyari ngayon? Malinaw na si Sienna ang gumagawa ng gulo. Bakit niya laging target si Chloe? Talaga hindi ko maintindihan ang gusto niya. Ginoong Han, komplikado ang relasyon nila. Baka may hindi pagkakaunawaan na hindi natin alam. Kahit pareho sila ng birthmark sa balikat. Pakiramdam ko ay ganap na siyang estranghero ngayon. Tama, nakita rin ni Mayordomo Marks ang maliit na babae na nagligtas sa akin noon. Tanungin mo si Mayordomo Marks para makumpirma kung si Sienna nga ba yun. Naiintindihan ko, Ginoong Han. Sienna, nabanggit na ba ni Ginoong Han kung kailan kayo ikakasal? Oo, bilisan nyo na ang kasal. Sinabi ni Liam na isasaalang-alang niya ang kasunduan pagkatapos ng aking kaarawan. Sienna, dapat ay magkasundo kayo ng mabuti. Kay Liam, ang kinabukasan ng ating pamilya Gian ay nakasalalay sa iyo. Sinabi sa akin ni Katuwang Miller na si Liam ay nasa The Grand Sale Hotel para sa isang hapunan bukas. Pupuntahan ko siya doon bukas at ipapahayag niya ang aming relasyon kaagad. Chloe, bukas ang iyong kaarawan. Naglalaan kami ng birthday banquet para sa iyo sa The Grand Sale Hotel. The Grand Sale Hotel. Masyadong mahal yan. Birthday lang naman yan. Hindi na kailangang maging magastos. Chloe, ang iyong ika-20 kaarawan ay dapat ipagdiwang ng maayos. Hindi mo kailangang mag-alala sa pera. Ito ang iyong unang kaarawan mula nang bumalik ka sa pamilya Fu. At ang iyong 3 kapatid ay sineseryoso ito. Naghanda rin sila ng damit para sa iyo. Kung gayon, mauna na kami ni Mason sa The Grand Sale Hotel para i-promote ang aming fat-burning coffee. Ha, kung ano man ang gusto mo. Basta masaya ang aking mahal na anak. Ako ang panganay na anak ng pamilya Gian, ang fiansa ng CEO ng Han Corporation, si Liam Han. Anong karapatan mong pigilan ako? Ito ang birthday banquet para sa tagapagmana ng pamilya Fu. Walang pasok kung walang imbitasyon. Ang pamilya Han ay isang kilalang pamilya. Kung galitin mo ako, galitin mo ang pamilya Han. Kaya mo bang harapin ang kahihinatnan? Anong problema? Tagapamahala, inaangkin ng babaeng ito na siya ang fiansa ni Jihan. Wala siyang imbitasyon pero pilit siyang pumapasok.
Mukhang mahal ang kasuotan ng dalawang ito. Sabi niya siya ang fiyansa ni Jihan. At posibleng totoo nga. Hindi natin kayang galitin si Jihan. Sige, papasukin na sila. Opo, Ginoo. Bakit wala pa si Mason? Chloe, paano siya napunta rito? Nakaganyan ang suot niya. Sinusubukan ba niyang akitin si Liam? Nandito pala ang munting kapatid na si Chloe. Hindi ba kayang manatiling bukas ang iyong coffee shop, kaya naghahatid ka ng kape sa isang high-class banquet hall? Tayako, naghahanap ka lang ng sugar daddy. Sa totoo lang, ang iyong high-class banquet ay aktwal na birthday party ko. Mama, kailangan nating humanap ng paraan para mapaalis agad si Chloe rito. Kung hindi, paano kung subukan niyang agawin si Liam mula sa akin? Birthday party mo. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw. Ito ang birthday party ng pinakamayamang tagapagmana. Ang pinakamayamang tagapagmana? Walang sinabi si Mason. Ang pinakamayamang tagapagmana? Mas mabuting maging makatwiran ka at umalis na ngayon o magiging problema kung kailangan ka pang paalisin ng security. Kayo ang dapat umalis, di ba? Ay, nandito pala si Mason, ang kapatid na puro tambay lang buong araw. Ano, nandito ka ba para manghingi? Paano kayo nakapasok dito? Hindi kami nagpadala ng imbitasyon sa pamilyang Jian, di ba? Magpadala ng imbitasyon sa amin. Ano kayo? Talagang nanguhumaling kayo sa pagganap na ito, di ba? Tingnan mo, hindi ba kamukha niya ang pangatlo, anak ng pamilya? Narinig ko na ang pamilya po ay mahinahon. Ang tatlong anak na lalaki ng pamilya po ay nagsasanay ng husto sa tunay na mundo mula noong bata pa sila. Ang pinakamaswerte ay ang tagapagmana ng pamilya. Hindi niya kailangang subukin ang tunay na mundo. Makukuha na lang niya ang kayamanan ng pamilya. At may tatlong nagmamahal na nakatatandang kapatid. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Ang dalawang iyon ay mukhang mahirap. Paano sila magiging mga anak ng pinakamayamang nasa pamilya po ako ng napakaraming taon at hindi ko narinig ang anumang tungkol sa kanila bilang pinakamayamang pamilya. Bakit ka nag-aaksaya ng salita sa kanila? Mabilis, tawagan ang dalawang security guard para paalisin sila. Tama. Mabilis, sabihin sa security na paalisin sila. Kung hindi, kung dumating ang tunay na pinakamayamang pamilya, at malaman nilang ang dalawang ito ay mga impostor, paano kung ipagbuntong hininga nila ang kanilang galit sa ating lahat? Hindi pa matagal si Chloe sa pamilya, at natuto na siyang manloko at mandaya. Talaga namang kakaiba ka. Anong karapatan mo para sabihin iyan tungkol sa akin? Talagang lumalagpas ka na sa limitasyon dahil nilalapastangan mo ang kapatid ko ng ganito. Hindi rin ako magpipigil. Laban sa'yo. Ikaw na pulubi. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Sino ang gumagawa ng gulo rito? Sila, mabilis. Palayasin ang mga impostor na ito. Huwag ninyong hayaan silang sirain ang birthday. Bangkwat ng anak ng pinakamayamang lalaki. Sigurado ka bang gusto mong palayasin kami? Iba ang manakat sa amin. Ngunit sineseryoso mo ba ang pagbabanta sa hotel manager? Manager, itong dalawa. Ang trabaho ng babae ay mangakit ng mayayamang lalaki at ang lalaki naman ay nanloloko lang ng tao. Mabilis, palayasin sila. Binibini. Maganda ka naman talaga. Kung gusto mong makahuli ng mayamang lalaki, bibigyan kita ng pagkakataon. Manatili ka sa akin at garantisado kong mamumuhay ka sa karamihan. Chloe, mabilis kang pumayag sa kanya. Ito ay magandang pagkakataon para sa iyo na umakyat sa lipunan. Tama, Chloe, mabilis kang sumang-ayon sa manager na ito. Kung gayon, hindi mo na kailangang magtrabaho ng gusto. Mahal ko, halika na lang. Hawakan mo siya ulit at babaliin ko ang mga binti mo. Oh, talaga ba? Nalakas mo akong sip eh. Mukhang pagod ka na sa pamumuhay. Mason, huwag kang padalos-dalos. Siguradong si Sienna ito na sinadyang guluhin kami para pagmukha kaming masama. Chloe, hindi ako pwedeng manatili lang at panoorin kang inaapi. Napakalakas ng loob mo, Mason. Nalakas mo pang gumawa ng gulo sa anak ng pinakamayamang tao. Sa birthday banquet, sa tingin ko, gusto mo talagang mamatay. Kapag dumating na ang pinakamayamang pamilya, magtataka ako kung paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili. Manahimik ka. Kahit ang pinakamayayamang tao ay kailangang maging makatwiran, diba? Ang mga tauhan mo, sila ay mga hayop na nagbabalat tao. Gusto kong makita kung paano mo sila sasagutin sa harap ng lahat. Inaasahan mo bang maging makatwiran ang pinakamayaman? Ang pinakamayaman ay kayang durugin ka sa isa, kumpas lang ng kanilang daliri, kasing dali ng pagdurog sa langgam. Chloe, pakinggan mo ako. Kapag dumating mamaya ang pinakamayamang pamilya, hindi ka pwedeng magsabi na magkakilala tayo para hindi nila ilabas sa amin ang kanilang galit. Sa pagkakataong iyon, huwag mong asahan na tutulungan ka namin. Sige, hindi ako mas masaya pa dito. Sa buhay na ito, ayaw ko nang magkaroon pa ng anumang pakikip sa inyong mag-ina. Ikaw, Mason, tingnan mo. Nag-away at nagtalo na tayo. Umalis na tayo. Kapag dumating ang pinakamayaman, babaliin ng mag-inang ito ang mga katotohanan. At hindi natin maipapaliwanag ang ating sarili kahit patama tayo. Ano ang nangyayari?
Hindi ba si Secretary Wallace yan, ang kalihim ng panganay na anak ng pinakamayamang pamilya? Anong nangyayari? Kalihim Wallace, bakit ka narito? May kaguluhan dito. Kaya naparito ako para tingnan kung anong nangyayari. Ay, wala lang yan. 2 daga lang na nakapasok. Huwag kayong mag-alala, agad ko silang papaalisin. Tiyak na hindi nito magagambala ang mga panauhin. Tama, Kalihim Wallace. Walang kinalaman ito sa tagapamahala. Kung may kailangang sisihin, sisihin ang 2 daga na iyon. Masyado lang silang tuso. Opo, Kalihim Wallace. Ang 2 magkapatid na ito, pera lang ang habol. Nagsusuot sila ng lahat ng uri ng maruming damit at nagbebenta sa mga kalye. Ngayon ay nakapasok sila rito. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang pinaplano? Ano pa ang kanilang gagawin? Gusto lang nilang makakapit sa isang mayaman at umangat sa lipunan. Oh, narinig ko na. Ang pinakamayamang pamilya ay may 3 binata. Kailangan mo talagang mag-ingat sa kanya. Tama, kailangan nating mabilis na utusan ng isang tao na paalisin siya. Ang pagpapalis sa kanila ay pagpapadali sa kanila, di ba? Dapat natin silang bugbugin at itapon palabas. Sa ganoong paraan, matututo sila. Narinig mo ba yan? Kung hindi kayo alis ngayon, huwag ninyo akong sisihin sa kawalan ko ng galang. Ikaw na bulag na hanggal. Hindi mo man lang makita ang pagkakaiba ng mga daga at ng mga may-ari ng bahay. Sa tingin ko, ikaw ang dapat paalisin. Lahat, manahimik na kayo. Malapit nang pumasok ang pinakamayamang pamilya. Pakipagpalakpakan sila. Ano? Siya ang pinakamayamang tao. Lahat, maligayang pagdating. Salamat sa inyong lahat sa pagdating na yon upang masaksihan ang pinakamakahulugang araw para sa akin at sa aking pamilya. Gaya ng alam ng lahat, ang handaan ngayon ay inihanda para sa kaarawan ng aking anak. Ngunit mas mahalaga, ito ay para salubungin ang kanyang pagbabalik. Ito ang aking minamahal na anak, si Chloe. Chloe, bilisan mong umakyat. Huwag kang matakot. Aalalalayan kita pataas. Idinedeklara ko na, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Fu ay mapupunta sa aking kapatid, si Chloe. Mula ngayon, sino mang maglakas loob na bulihin ang munting prinsesa ng ating pamilya Fu ay kaaway ng pamilya Fu. Ako ang magiging pinakatapat na kabalyero ni Chloe. Mason, hindi ako nananaginip, di ba? Chloe, hindi ito panaginip. Totoo lahat yan. Kung hindi ka naniniwala, gorootin mo ako. Posible kaya na ang pamilya natin talaga ang pinakamayaman? MMHM. Diyos ko, ito ay isang bagay na hindi ko man lang pinangarap. Imposible. Sabuatan kayong lahat para magkunwaring may palabas, di ba? Namuhay ako sa pamilya Fu ng halos 20 taon. Paano ko hindi malalaman na ang pamilya Fu ang pinakamayaman? Dahil isa kang mapagsamantala. Ang pamilya po ay may paniniwala ng pamilya na sinusubok ang mga ina po bago mag-edad ng 20. Ito ay isang pagsubok. Hindi ka lang pumasa sa pagsubok ni na mama at papa. Katawa-tawa. Anong pagsubok? Nagko-conspire lang kayo para lokohin ako at ngayon sinasabi, kasalanan ko pa. Mabuti ang trato sa iyo ng pamilya Fu. Kahit hindi namin sinabi sa iyo ang tungkol sa aming pagiging pinakamayaman, hindi ka namin kailanman sinaktan. Ngunit paano ka? Mula bata hanggang ngayon, sinamantala mo ang aming pagmamahal. Tinrato mo kami na parang mga alipin. Patuloy kang nagrereklamo kina mama at papa, at paulit-ulit kang walang galang. Bakit mo pa sasabihin sa kanya ang lahat ng ito? Kahit ano pa ang pagkakakilanlan niya, hindi siya makakapareho. Kahit isang hibla ng buhok ni Chloe. Sige na, piliin ninyo si Chloe. Magsisisi kayong lahat, pangako. Nasaan ang manager? Ano pa ang tinatayo-tayo ninyo? Lumakad na kayo at mabilis na paalisin ng mga daga na yon. Kasalanan ko. Nabulag ako. Nainsulto ko ang 2 kagalang-galang na panauhi. Sadyang iniligaw nila ako nitong mag-ina. Agad ko silang papaalisin. Pakibitawan mo ako. Pakibitawan mo ako. Pakibitawan mo ako. Chloe. Ninakaw mo sa akin ang buhay na dapat ay sa akin sa loob ng halos 20 taon sa pamilya Gian. At ngayon, kinuha mo na rin ang kayamanan at karangalan na dapat ay sa akin. Tiwala kang makukuha mo ang karampatan mo. Chloe, hindi ka galit na nilinlang kanila mama at papa, hindi ba? Hindi ba ito ang tradisyon ng pamilya Fu natin? Sa katunayan, maging ito man ay pinakamayamang pamilya o ordinaryong pamilya lamang, basta totoo ang pagmamahal mo sa akin. Sapat na iyon. Sige. Chloe, lahat ng ito ay mga ari-arian sa aking pangalan. Kung ayaw mong magtrabaho, pwede ka lang manatili sa bahay at maging landlady. Hindi, Ethan. Masyadong mahalaga ito. Ibalik. At Chloe, hindi lang ito relo. Isa rin itong smartwatch. Heto na. Salamat, no. Oh, huwag ka nang mahiya. Kunin mo na lang. Binuo ko ang gamot na ito, kaya nitong gamutin ang lahat ng lason. Pero sana hindi mo na kailanganing gamitin ito. Chloe, ang jade pendant na ito ay isang kayamanang ipinasa sa mga henerasyon ng pamilya Fu. Ipinapasa ko ito sa iyo. Salamat, Mama. Titiyakin kong aalagaan ko ito ng mabuti.
Ginoong Han, nahanap ko si Mayor Domo Marks, at kinumpirma ko ng paulit-ulit. Sigurado siya na. Si Binibining Gian sa larawan, ang siyang nagligtas sa iyo noong taong iyon. Ngunit bakit wala akong alaala kay Shena noong bata pa siya? Ginoong Han. Marahil masyadong matagal na ang lumipas, at malabo ang iyong alaala. Lahat ng ebidensya ngayon ay nagpapakita na, si Binibining Gian ang siyang nagligtas sa iyo. Kaya huwag mo nang pagdudahan pa. Kung gayon, ipagpatuloy natin ang paghahanda para sa aking kasunduan kay Shena. Huwag mo munang sabihin kay Lolo ang tungkol dito. Naiintindihan. Liam, handa ka na ba? Malapit nang magsimula ang piging ng pamilyang Fo. Dapat na tayong umalis. Sige, Lolo, umalis na tayo. Pagbati, Ginoong Fu, sa paghahanap sa iyong anak. Salamat, salamat. Ang munting prinsesa ay tunay na napakaganda. Maligayang kaarawan sa munting prinsesa. Maligayang kaarawan. Hindi ba't may dalawa pang kagalang-galang na panauhin na hindi pa dumarating? Ang tinutukoy mo ba ay sina Lolo Han at Liam? Tama. Si Liam Han ba? Bakit parang medyo malapit ang pamilya nila sa atin? Maligayang pagdating, matandang Jihan at Jihan. Paumanhin, lahat, ang matandang ito, ay hindi na kasing sigla, kaya nanguli na naman ako. Lolo Han, ang inyong presensya ay nagbibigay karangalan sa amin. Kumusta, Ifyu? Yan eh, Few. Narinig ko na nahanap na ni Jifo ang kanyang tunay na anak. Ito ba ang binibini? Kumusta, Lolo Han? Ang galing naman ng bata. Sana lang makapangasawa si Liam mo sa'yo, at maging manugang kong babae. Lolo, huwag kang magbibiro. Lagi mong ginagawang seryoso ang lahat. Narinig ko na si Liam at si Chloe ay magkakilala na, at tinulungan pa niya si Chloe. Hindi iyon mahalaga. Mabait ka masyado, yan eh, Few. Sige na, sige na. Kayo na mga bata ang mag-usap. Si Lolo Han at ako ay may mga bagay pa kaming pag-uusapan. Maligayang kaarawan, Binibining Few. Ito ang iyong regalo sa kaarawan. Salamat. HMM, Jihan, baka hindi mo alam, pero kanina lang, ang ina at anak na Jian ay talagang naghanap sa'yo. Paumanhin, hindi ko sila pinadaan. Gumawa ba sila ng gulo sa'yo? Hindi, sanay na ako. Ang relasyon ni Jihan sa pamilya Jian ay napakaganda, di ba? Humihingi pa siya ng paumanhin para sa kanila. Huwag ka nang magsalita pa. Si Jihan ay bisita pagkatapos ng lahat. Tama. Kayo ni Chloe ay pamilya. Ang ilang mga tagalabas ay hindi dapat magpanggap na malapit. Mason, magsalita ka ng kaunti pa. Ginoong Fu, naisip ko kung sinabi ba sa'yo ng matandang Jifu noong nabubuhay pa siya na inayos niya ang isang kasal sa pagkabata sa ating pamilya. Ito ay para kay Chloe at Liam, ang pagsasama ng dalawang bata. Mahigpit ang mga tradisyon ng pamilyang Fu. Kaya hindi ko ito nabanggit. Dati ang kasunduang ito. Nabanggit ng aking ama, ang isang kasunduan sa pagitan ng mga pamilyang Fo at Han. Ngunit ang damdamin ng mga kabataan ngayon, hindi natin alam. Kung magkagusto ang dalawang bata sa isa't isa, syempre wala tayong tutol. May maganda akong ideya. Ito ang iniisip ko. Hayaang pumunta si Chloe sa Han Corporation upang matuto kay Liam. Makakatulong ito sa dalawang bata na magkaroon ng damdamin sa isa't isa. Kung gayon, sundin natin ang suhestyon ni matandang Chloe. Ito na ang magiging bagong tahanan natin mula ngayon. Nakahanda na ang iyong kwarto. Umakyat ka, tingnan mo mamaya. Parang panaginip ang lahat ng ito. Chloe, hindi ka na namin hahayaan pang magdusa. Oo nga pala, dahil nandito kayong lahat ngayon, may gusto akong pag-usapan sa inyo. Plano kong ipadala si Chloe na magtrabaho kay Liam bilang kanyang assistant sa loob ng ilang panahon upang matuto mula sa kanya tungkol sa pamamahala ng kumpanya at mga transaksyon sa negosyo. Ano, gusto mong si Chloe ang maging assistant ni Liam? Nabaon ba sa utang ang ating pamilya? Hindi ako sang-ayon. Bakit kayo nagagalit? Maging assistant ni Liam, sa tingin ko kaya ko. Ngunit bakit hindi? Matuto mula sa aking mga nakatatandang kapatid sa halip. Tama, masyado nyo siyang inaalagaan. Kaya bakit pa kailangang mag-aral? Sa anumang paraan, ang aming pamilya ay hindi umaasa kay Chloe para kumita ng pera. Tama si Noah. Gusto ko lang si Chloe na maging isang masayang maliit na prinsesa. Ang inyong mga kapatid ay ayaw makita kang nagdurusa. Kung susundin mo sila, magiging pabago-bago ka. Paputol-putol ang trabaho. Ang Han Corporation at ang ating pamilya po ay madalas ang pakikipag-ugnayan sa negosyo at si Liam ay isang natatanging negosyante sa Northwood. Talagang marami kang matututunan sa pakikipagtulungan sa kanya. Siyempre, nirerespeto ng papa ang iyong desisyon. Papa, tama ka. Gusto kong subukan. Ano? Chloe, pinag-isipan mo na ba talaga ito? Gusto ko pa rin itong subukan. Maaari akong matuto kung gayon at sa hinaharap, matutulungan ko kayong lahat. Iyan ang aking mabuting anak. Ang aking kapatid ay napakatalino. Tiyak na mabilis siyang matututo. Kung may mangyari man, laging tawagan kami. Huwag kang mag-alala, tiyak na. Aayusin ko ang aking sarili.
Mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Sa ilang araw, si Chloe ay darating upang magtrabaho sa Han Corporation. Sa ngayon, napagpasyahan na siya ang magiging iyong assistant. Chloe Fu, HMM. ang pamilya Fu ay handa na hayaan siyang maging aking assistant. Sila ay nag-aatubili, ngunit ang ating dalawang pamilya ay matagal nang magkakilala. Ang pamilya Fu ay nagpapadala ng kanilang anak dito upang matuto, kaya't dapat mo itong seryosohin. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko ang dapat gawin. Tama, ang pamilya Fu ay laging tahimik. Ang pagkakakilanlan ni Chloe bilang pinakamayamang anak ay dapat panatilihing mahigpit na lihim. Naiintindihan ko, Lolo. Mason, bakit gising ka pa? Gising ka rin, di ba? Uminom ng gatas para makatulog ka. Salamat, Mason. Ano ang mali? Chloe, ayoko na maging assistant ka sa Han Corporation. Nag-aalala ako na baka maapi ka. Lalo na ni Liam na yon, may masama siyang intensyon. Masyado mong iniisip yan, Mason. Tinulungan pa nga ako ni Liam noon. Chloe, gusto mo ba si Liam na yon? Kailangan kong gumising ng maaga para sa trabaho bukas. Kailangan kong matulog. Kung mahulog man si Chloe kay Liam, mawawala ba siya sa akin magpakailanman? Hoy, 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 ano ang ginagawa mo? Mama, sabi ni Assistant Miller, sinabi ni Liam kay Chloe na magtrabaho sa Han Corporation. Bakit siya? Oh, kumalma ka. Isa lang siyang junior assistant. Executive assistant iyon. Siya ang pinakamalapit na tao kay Liam. Kung magkatuluyan sila sa paglipas ng panahon, anong gagawin ko? Oh, tapos, ikaw ang nasa puso ni Liam ngayon. Chloe, parang multo kang hindi umaalis. Paano mo nagawang agawin ang lalaki ko? Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Katuwang Miller, nagsisimula na ba si Chloe ngayon? Inatasan siya ni Mr. Hana, maging assistant sa executive office. Chloe Fu, malakas ang iyong loob. Huwag mong isipin na akitin ang Liam ko. Katuwang Miller, nandyan lang si Chloe para pag-awayin kami ni Liam. Pigilan mo siya. Pupunta ako doon mamaya. Aayusin ko ang anumang problema. Binibining Gian, ikaw ang magiging ginang ng tahanan ng mga Han. Susundin ko ang iyong mga utos dito. Hello, bagong empleyado ako sa executive office. Chloe Fu, nandito ako para mag-report sa trabaho ngayon. Pakihintay muna. Tatawag ako sa executive office para kumpirmahin. Hello. Hello, Katuwang Miller. May babaeng kasamahan na nagngangalang Chloe ang nandito para mag-register. Ano sa tingin mo? Walang kinaiinisan si Mr. Han kaysa sa mga random na babaeng nakakaabala sa kanya. Huwag mong hayaan ang ganitong uri ng babae na lumapit kay Mr. Han. Paumanhin, kailan matatapos ang aking onboarding sa Han Corporation? Walang pasensya at gusto mong sumali sa Han Corporation. Chloe, pagod ka ba sa unang araw mo? Mag-lunch tayo. Manlilibre ako sa iyo ng masarap. Hindi, Mason. Wala ka bang pakiramdam? Huwag mong harangan ang daan. Palagi kang nakatayo sa front desk. Paano ako magtatrabaho? Chloe, hintayin mo ako. Papunta na ako. Liam, bumaba ka rito. Ang iyong Han Corporation. Ganito ba ang pakikitungo ninyo sa aming Chloe? Magandang araw, Ginoo. Pakita ang iyong visitor pass. Visitor pass? Kailangan ba ni Mason po ng visitor pass? Saan man siya pumunta? Subukan mong hawakan ulit siya. Mason, ayos lang. Binibining Fu, Ginoong Fu, pasensya na. Gusto ni Jihan na imbitahin kayong dalawa sa taas. Ang Jihan ay talagang abalang tao. Iniwan ng ating Chloe sa ibaba buong umaga. Sa susunod na pagbisita ko sa iyo, kailangan ko rin bang gumawa ng appointment? Ito ang aking pagkakamali. Ang kawani sa front desk na nagpahirap kay Binibining Fu ay naayos na. Sa hinaharap, ganitong bagay ay hindi na mangyayari muli. Mas mabuti kung gayon. Kung hindi, kung ang aking kapatid ay muling mapi. Ang pamilya ko ay hindi mag-aatubiling putulin ang ugnayan sa iyo. Tiyak na may kakayahan ang pamilya Fu. Ngunit ang Han Corporation ay hindi rin lugar para sa laro ng bata. Iniisip ko kung ang taong sasali sa Han Corporation ngayon ay ang pinakamayamang tagapagmana dito para magpasika. O, isang bagong assistant na tunay na gustong matuto ng negosyo. Siyempre, narito ako para matuto ng negosyo. Mason, dapat ka munang umuwi. Kaya ko itong hawakan mag-isa. Kung hayaan mong mapi siya muli, babayaran kita. Kung sakaling mapi si Chloe, siguraduhin sabihin mo sa iyong kapatid. Dahil si Binibining Fu ay tunay na narito upang matuto, iparating mo sa akin na seryoso ka sa pag-aaral. Handa na ang iyong workstation. Sumama ka sa akin.
Binibining Gian, napakabuti mo. Alam na may problema sa tiyan si Jihan. Espesyal ka pang naghanda ng sabaw para sa kanya. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko. Chloe Fu, sasali ka sa Han Corporation. Huwag mong sabihin na sinusubukan mong akitin si Liam para maging Mrs. Han. Talagang wala kang hiya. Sienna, anong ginagawa mo rito? Ito ang fiyansa ni Jihan. Ang alyansa sa kasal sa pagitan ng pamilya Jian at Han Corporation ay nakatakda na. Ang isang walang kwenta tulad niya ay hindi kailanman makakalapit sa mga balitang pang-elite. Kaya naman, ang isang nagkukunwari tulad niya ay dapat tumigil na sa pangarap na umakyat sa lipunan. Hindi ko akalain na mukhang normal si Liam. Ngunit ang kanyang mga empleyado at kasintahan ay pawang mga baliw na malandi. Ikaw, ako. Binibining Jian, hindi ba si Jihan ang hinahanap? Sasabay ka sa akin. Huwag tayong magsayang ng oras sa mga tao na tulad. Liam, Sinabi ko na sa'yo na tawagan mo ako kung may problema. Huwag ka nang pupunta sa opisina para hanapin ako. gusto ko lang kumustahin ka. Jihan, Ano ba talaga ang nangyari kaninang umaga? Ang tawag mula sa front desk papunta sa executive office tungkol sa onboarding ni Chloe. Sino ang sumagot? ito ay... Nakita kong abala ka, kaya iniwan ko muna sa front desk. Maya-maya, nakalimutan ko lang. Ito ba ang iyong work ethic? Pagkukulang ko po iyon. Liam, hindi sinasadya ni Assistant Miller kung tatanggalin mo siya. Dahil dito, tiyak na makakasakit ito sa morale ng mga empleyado. Naantala niya ang onboarding ng bagong empleyado. Kung upo lang ako at walang gagawin, mas lalo pang masaktan ang morale ng mga nasasakupan ko. Liam, sa totoo lang, noong bata pa matapos kitang iligtas, nagkaroon ako ng mataas na lagnat. Kahit ngayon, paminsan-minsan sumasakit ang ulo ko, at madali akong makalimot. Kung dahil dito, paalisin ako ng aking superior. Masama ang loob ko. Ang performance bonus mo ngayong buwan ay 0. Huwag mo nang isipin ang iyong year-end bonus. Salamat, Ginoong Han. Assistant Miller, kaninang umaga. Binibining Jian, alam ko na ang sasabihin mo. Nasa puso ka ni Ginoong Han. Mahigit 10 taon. Ayoko ng mga hindi importanteng tao at bagay ang makasira sa relasyon ninyo ni Ginoong Han. Ang tapat na aso, sayang. Ang taong nagligtas kay Liam noon, ay hindi pala ako. Huwag kang mag-alala, Assistant Miller. Talaga akong mahal si Liam. Malapit na kaming mag-engage. Ayoko rin ng mga hindi ka nais-nais na tao ang sumire sa relasyon namin. Salamat, Binibining Jian, sa iyong pagtatanggol kanina. Sana rin na si Ginoong Han ay mag-engage na kay Binibining Jian sa lalong madaling panahon. Salamat kung gayon, Assistant Miller. Gayon pa man, kailangan pa rin kitang istorbohin, Assistant Miller, upang bantayan ng mabuti ang mga kilos ni Chloe. Ayoko, sirain niya ang relasyon ko kay Liam. Huwag kang mag-alala, Binibining Jian. Chloe Fu, huwag mong isiping agawin si Liam sa akin. Dito sa aming opisina, lahat ng bagong dating ay kailangang manlibre sa lahat. Bumili ng afternoon tea para sa buong departamento. Kung titingnan ka, kaya mong bayaran iyan, di ba? Ngayon ang unang araw ko sa trabaho, at wala talaga akong pera para manlibre sa lahat. Gayunpaman, may kilala akong may-ari ng coffee shop. Kung gusto ninyo ng ilan, maaari akong maningil ng maliit na bayarin para bilhin ito para sa Ang opisina ng ating CEO ay puno ng mga elite, hindi mo naman tinutukoy ang murang instant coffee na iyon, di ba? Narinig mo na ba ang Butler Cave? Naku po, sikat na sikat ang lugar na iyon ngayon. Narinig ko na ang mga butler doon ay napakagwap at nag-aalok pa sila ng personal na serbisyo sa paghahatid sa bahay. Talaga, mabilis kong ihahanda ang pera ko. Walang problema. Nangongolekta ng pera. Tantyahin ko kung magkano ang kikitain ko ngayon. Ang mga kapatid ko ay may urgent na hilig. Kailangan nila ng mga gwapong male model na 6 na talampakan at isa upang maghatid ng kape. Ang tatlo mong kapatid, nag-aalala na baka inaapi ka sa kumpanya ay handa na para dito simula pa. Tayo ay... Hoy! Ethan, sinabi ko sa iyo, hindi ba? Ayokong makakuha ng atensyon. Manatili tayong tahimik. Narinig ko na ang mga gwapo ngayon ay papahawakan pa sa atin ang kanilang abs. Talaga.
Kaya mo, pero, sa isang kondisyon, kailangan mong alagaan ng mabuti ang kapatid ko, si Chloe. Oo naman, oo naman. Walang problema, walang problema. Hindi ko iniisip na espesyal sila. Dahil sa huli, sila ay mga uri lamang ng taong gagawin ang lahat para sa pera. Ka-level niya si Chloe. Ang ingay, mukha ba itong nagtatrabaho? Anong nangyayari dito? Ginoong Han, umorder si Chloe ng kape mula sa Butler Cafe. Pinayuhan ko si Binibining. Nasa oras ng trabaho, hindi siya dapat magdala ng mga kainahinalang tao sa kumpanya. Pero hindi siya nakinig. Chloe. Ikaw ba talaga ang umorder nito? Umorder ako ng kape. Pero ang pera, hati-hati kami sa bayad, alam mo yon. Kabilang ka doon, Binibining Liu. Nagbayad ka rin, di ba? At sa pagkakaalam ko, ang Butler Cave na ito ay isang bagong negosyo na inilunsad ng pamilya Fu. Sinabi mong kahinahinala ang Butler Cave na ito. Isang kahinahinalang negosyo. Sinusubukan mo bang bastusin ang pamilya Fu? O sinisira mo ang relasyon ng pamilya Fu at ng Han Corporation? Hindi. Hindi ko yun sinadya at hindi ko alam. Hindi ko alam. Kung ganon, dapat mas bigyan mo na pansin ang mga development ng kumpanya. O magiging simpleng kalihim ka na lang habang buhay. Wala ba kayong ginagawa? Ganito ba kayo karaniwang tratuhin ang mga bagong empleyado? Tama si Ginoong Han na pag-alitan ka, babalik na kami sa trabaho ngayon. Ginoong Han, si Chloe Fu, bukod sa nangolekta ng pera para sa kape, ay naningil din ng dagdag na service fee para sa pagbili nito. Ang Chloe na ito ay medyo interesante. Sa tingin ko, matalino siya. Ang mag-asawa mula sa lungsod Daungan ay bibisita sa loob ng ilang araw. Ipaayos mo kay Chloe ang kanilang itineraryo at magsilbi siyang personal kong assistant. Hindi ba ito hindi nararapat? Tutal, bago pa lang si Binibining Fu, kung magkamali siya, at maapektuhan ang kolaborasyon. Nandito ako, anong pagkakamali ang magagawa niya? Binibining Fu. Sa ilang araw, darating ang mga partner mula sa lungsod Daungan para sa mga usapang pangnegosyo. Gusto ni Jihan na maging espesyal mong katulong at ikaw ang mamahala sa biyaheng ito. Ako talaga? Maghahanda ang kumpanya ng isang couture gown at makeup artist para sa'yo. Kailangan mo lang manatili sa tabi ni Jihan. Sige, walang problema. Ano? Ibig mong sabihin si Liam ang gumawa sa kanya na kanyang espesyal na katulong at naghanda pa siya ng couture gown para sa kanya. Binibining Jian. Sienna, anong ginagawa mo rito? Ang pagbisita ng mag-asawa mula sa lungsod Daungan ay isang malaking kaganapan bilang piyansa ni Liam. Siyempre, kailangan kong dumalo. Gayunpaman, nadumihan ang aking damit. Kaya pansamantala ko munang hihiramin ito sa iyo. Ngunit ang damit na ito ay personal na inihanda ni Jihan para kay Binibining. Dahil gusto mo ito sa iyo na. Gayunpaman, inihanda ito ng iyong fiancé. Kung gayon, salamat. Nasaan si Chloe? Sinabi ni Binibining Fu na hindi niya nagustuhan ang damit na ito. Bumalik siya para magpalit ng sarili niyang damit. Hindi nagustuhan ang damit na ito. Tama. Ngunit sa totoo lang, iniisip ko na napakaganda ng damit na pinili ni Liam. Ayokong sayangin ang iyong pagsisikap, kaya isinuot ko na. Sinabi ko sa'yo, huwag kang pumunta sa kumpanya kung walang dahilan. Sa totoo lang, napunta ako dito ngayon dahil may mahalaga akong pag-uusapan sa iyo. Maaari tayong mag-usap pagkatapos kong matapos sa aking trabaho. Ang gown na ito ay pinili ko ng mabuti. Paniwalaan mo ako, ang pinili ko ay siguradong mas maganda kaysa sa inihanda ni Liam. Ngunit sa huli, ang pagpili ay nasa iyo, Chloe. Desisyon mo yon. Ginoong Lee, siya ang aming CEO. Ginoong Han, Hello. ito ay regalo para sa iyo. Maupo tayo. Liam. Pinilit mo akong gawin ito. Chloe, ayusin mo ang mga dokumento ng follow-up contract at dalhin sa kwarto ko mamaya. Sige, walang problema. Liam. Naging bastos ako kanina. Kasalanan ko ang paggambala ko sa trabaho mo. Kasalanan ko talaga. Hindi ba may kailangan ka? Para ipagdiwang ang matagumpay nating pagtutulungan, mag-inuman tayo.
Liam, ngayong gabi, gagawin kitang lubusan, aking lalaki. Jihan. Hindi mo na kailangang sumama, kaya ko na ito. Huwag kang mag-alala, ihahatid ko si Jihan sa kwarto niya. Nalagay ko ang keycard sa ilalim ng rug sa kwarto. Binibining Jian, magpalat ka ng damit tapos alagaan mo si Jihan. Talagang kayang uminom ng alak na mag-asawang iyon mula sa lungsod daungan. Ehyo. Han. Ehyo. Han, iniwan ko na dito ang mga dokumento. Ehyo. Han, aalis na ako. Ehyo. Han. Chlo, hindi mo talaga kaya ang alak. Nalasing ka pala kasama niya. Pero ang tindig niya ay medyo. Sayang at kasintahan siya ni Shena. Ang pinakamagandang estratehiya ay umalis. Magkunwari na lang tayong walang nangyari. Ano ang nangyayari? Paano naman napunta si Chloe sa kwarto ni Liam? Paano ito nangyari? Chloe, ang malandi. Anong ginagawa mo rito? Noong nakaraang gabi, kahapon ng hapon, kami, Hindi yan tama. pareho tayong uminom ng sobra kagabi. Normal lang na hindi mo maalala ng malinaw. Pero malinaw kong natatandaan na ito ay, Liam, kung hindi mo gustong maging responsable para sa akin, hindi kita pipilitin. Ang problema lang kasi, ang pamilya Gian ko ay mas pinapahalagahan ang dangal at integridad higit sa lahat. Dahil sa ganitong nangyari ngayon, nahihiya na akong mabuhay pa. ayusin ko ang engagement sa lalong madaling panahon. Binabati kita, binibining Gian, sa iyong nalalapit na engagement sa CEO. Ito ay itinadhana sa langit. Sa araw na mag-engage kami ni Liam, tiyak na magbabahagi ako ng mga matatamis na handog sa inyong lahat. Ang lalaking iyon ay malinaw na nag-i-engage. Gayon pa man siya pa rin kasama. Oh, binibining Fu, narito ka rin pala. Ang party kagabi ay nasa VIP suite ng Han Corporation. Kumusta ang tulog mo? Taya ko, ito ang una mong pagtuloy sa ganito kayang hotel, hindi ba? Masakit ang buong katawan ko. Ang AV suite ay hindi naman espesyal. Siguro narinig mo na ang tungkol sa engagement ko kay Liam. Ngayon, dahil ganoon na nga, hihingi kami ng tulong sa iyo, binibining Fu, upang ihanda ang aming seremonya ng kasunduan. Isa akong assistant, hindi event planner. Hindi ko obligasyon na planuhin ang kasal mo. Gayunpaman, kung kaya mong bayaran, maaari kitang tulungan makahanap ng kumpanya sa pagpaplano ng kasal. Matatalas ang dila mo. Isa ka pa rin empleyado ng Han Corporation, kaya kailangan mong sundin ang mga utos ni Liam. Utos ba iyan ni Liam? Siyempre, utos niya iyon. Bakit naman ako magsisinungaling sa iyo? Ang CEO ay abala sa ibang mga bagay. Binibining Fu, pakibigyan ito ng buong atensyon. Sa mga paghahanda para sa CEO, at sa engagement ni Binibining Gian. Oh, narinig mo yun. Dahil ito ang hiling ni Liam, hihingi na ako ng tulong sa iyo, binibining Fu. Yung lalaking iyon, pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, hindi lang niya itinatanggi, kundi dinudurog pa ang pagkatao ko ng ganito. Sige, tiyak na. Tutulungan kitang ayusin ang isang malaking pagdiriwang.
Hoy, Hoy, saan ka nang galing? Matandang hanggal, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Lolo. Ay, Lolo. Lolo, okay ka lang ba? Huminga ka ng malalim, huwag kang kabahan. Lolo, ayos ka lang ba? Hello, hello. Ito, wala itong kinalaman sa akin. Ang matandang ito, siya ang nakabangga sa akin. Hindi ko kasalanan. Madiin lang ang pagtulak ko. Malinaw na nagpapanggap siyang aksidente para sa pera. Ano ang ginagawa ninyo dyan? Tumawag ng ambulansya. Ah, tama. Lolo. Lolo, gising ka na. Kita mo, alam ko na. Ang mga tulad niya ay nagpapanggap lang ng aksidente para sa pera. Parang linta. Hindi mo sila matanggal. Tumahimik ka. Shena, huwag kang lumampas sa limitasyon. Dahil sa matandang ito, naantala ang aking seremonya ng kasunduan. Maaari mo bang panagutan iyon? Sige, aalis na ako. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. At nananadya ka pa rin. Lolo, sinabi ng doktor na maayos ka na. Mas magaling ka na ba? Chloe, mas maayos na si Lolo ngayon. Mayroon akong mahalagang gagawin ngayon, kaya kailangan ko munang umalis. Maaari ba akong bumisita ulit bukas? MMHM. Sige na, aalis na ako. Talagang kahanga-hanga ang babaeng iyon mula sa pamilya po. Lolo, bakit ka nasa ospital? May masakit ka pa bang bahagi? Kasalanan mo lahat ito. Ang isang kasunduan ay napakalaking bagay. Bakit hindi mo ito pinag-usapan sa pamilya? Lolo, kami ni Shena. Si Chloe lang ang kinikilala ko. Bilang aking manugang na babae, wala nang iba ang papayagan sa pamilyahan. Binibining Gian, mukhang hindi natutuwa si Jihan Sr. sa'yo at iginigiit niyang kanselahin ng CEO ang kasunduan. Isang matandang malapit ng mamatay ay gusto pa ring makialam sa lahat. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang ospital. Ako na ang bahala dito. Hospital Central. Lolo Han, tapos na akong Ito ay isang sabaw ng isda na ako mismo ang gumawa. Mabuting bata, sa pagkakita ko sa'yo, ang sakit ko, mahigit kalahati na itong gumaling. Ano ang ginagawa ninyo rito, Chloe? Dinala mo ang matandang Ulyani para tumuloy sa isang VIP suite. Ano ang pakialam ninyo kung saan ko dadalhin si Lolo? Alam mo ba, na ang VIP suite na ito, ay inayos ni Liam para sa kanyang lolo. Dinala mo ang matandang pulubi dito. Siguro ayaw mo nang magtrabaho sa Han Corporation. Tatawagan ko si Liam ngayon din, para paalisin ka. Habang nandito ako, tingnan natin kung sino ang magtatangkang paalisin si Chloe. Sino ka ba sa akala mo? Sino ako? Ako ang bastos na lolo, na binanggit mo lang. Lolo ka ni Liam? Ay, pasensya na po. Ngayon lang ako nagkamali at hindi kita nakilala. Hindi kita nakilala. Sana hindi mo masamain. Naparito ako, para humingi ng tawad sa inyo. Umalis ka na. Pumayag na si Liam na magpakasal sa akin. Hindi mahalaga kung hindi ako gusto ng matandang ito. Sa hinaharap, ang Han Corporation ay ibibigay pa rin kay Liam pagdating ng araw. Chloe, dahil ikakasal na si Liam kay Shena, hindi ko sa tingin angkop na ikaw ay patuloy na magtrabaho sa Han Corporation. Ayoko na ring makipag-ugnayan kay Shena. Paano kung bumalik na lang ako sa coffee shop ng pamilya natin? Ayos lang yan. At makakapaglaan ako ng oras kay mama sa mga susunod na Chloe, gawin mo ang kahit anong gusto mo. Ganap ka naming susuportahan. Salamat, Maso. Nasaan si Chloe? Bakit hindi ko siya nakita sa trabaho ngayong araw? Nag-resign siya, sabi ng Human Resources. Ang nakasaad sa kanyang resignation letter, na nahanap niyang masyadong nakakapagod ang trabaho. Alam ko na, ang isang spoiled na prinsesa na tulad niya ay hindi ito makakayanan. Mason, malungkot ako. Chloe, huwag kang umiyak. Sabihin mo sa akin kung sino ang nang-api sa'yo at haharapin ko siya. Si Liam Han, inatake niya ako kagabi lang. At kinabukasan pala, nagpakasal siya kay Shena Giant. Liam Han, ikaw na bastardo. Hindi ko dapat siya. Pinapante sa'yo. Pupunta ako para harapin siya at humingi ng sagot. Mason, huwag kang pumunta. Nagpapakasal na siya kay Shena Giant. Kalimutan mo na, ayoko na, ng anumang pakikialam sa kanya. Pero Chloe, Kalimutan mo na lang. sige. Gagawin ko ang sinasabi. Chloe, ayos ka lang ba? Liam, bakit mo ito ginagawa sa akin? Chloe, ito ba ang dahilan kung bakit ka nag-resign? Hoy, Ang kumpanya ay hindi lugar na basta ka lang pupunta at aalis kung kailan mo gusto. Kahit mag-resign ka pa, kailangan mo munang tapusin ang iyong handover. Ginoong Han, ang tinatawag mong ay ang pag-aayos ng iyong venue para sa kasal. Chloe, halika. Uminom ka ng sabaw para sa hangover. Nakakatuwa.
Si Liam Han na yon, talaga siyang lamabis. Kahit sa puntong ito, pinagsasamantalahan ka pa rin niya. Hindi ko magagawa, Mason. Ang trabaho ay palaging nangangailangan ng tamang simula at wakas. Ngunit huwag kang mag-alala. Kapag natapos ko itong handover, lalayo ako ng husto kay Liam Han. Kung gayon sasama ako sa'yo. Ngunit hindi mo dapat makialam sa aking trabaho. HMM. Ito ang kumpanya, hindi lugar para sa inyong pagtitipon ng pamilya. Tama na yan. Nandito ako ngayon bilang kasosyo. Ginoong Han. Tatapusin ko lang ang handover ngayon, at pagkatapos ay aalis na ako. Nagmamadali si Chloe na mag-resign. Siguro nakahanap na siya ng iba, di ba? Hindi mabuhay kung walang lalaki, no? Mason, 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 Mason. Ilang taon na ba kayo? Nagsasagutan ng walang modo. Ang reputasyon ng pamilyang Fu at Han, tuluyan niyo ng sisirain. HMM, nakikita mo yan? Ako ang pinakamahal ni Chloe. Nagtataka lang ako kung kikilalanin ka pa rin ba niya bilang kapatid niya kapag may bago na siyang lalaki. Aminin mo, inggit ka lang. Mason, huwag ka nang magsalita pa. Ikaw na lang ang gumawa. Pagkatapos, engage ka naman. Para maiwasan ang mga hindi kinakailangang hindi pagkakaintindihan. Mas mabuti kung kakaunti na lang ang ating kontak. Masyadong malala ang pinsala sa kamay ko. Hindi ko ito magawa mag-isa. Sino ang gumawa nito sa iyo? Masakit siguro yan, dahil sa pinsala, hayaan mong lagyan ko ng gamot yan para sa iyo. Maliit na gasgas lang yan, hindi kailangan ng gamot. Paano mangyayari yan? Ako na ang iyong fiyansa ngayon, hayaan mong ilagay ko ito para sa iyo, natural lang yan. Tara na. Sinabi ko na sa'yo na hindi siya mabuti. Chloe. Pag-usapan natin ito ng maayos. Mason, bumalik ka muna sa kotse. Susunod ako agad. Kakausapin ko lang siya sandali. Bakit ka naman mapilit mag-resign? Dahil hindi naman ako nag-major sa wedding planning. Kaya, hindi ako kwalipikado para hawakan ang mga kaayusan para sa iyong engagement ceremony. Han, ngayong nasabi ko na ito, masaya ka na ba? Kung gayon, ililipat kita sa ibang posisyon. Hindi na kailangan. Wala akong balak bumalik sa ngayon. Kung gayon, magbakasyon ka muna ng matagal. Bibigyan kita ng mahabang leave. Chloe, kung hindi ka masaya sa trabaho mo, sabihin mo lang kay Liam at sa akin. Pagkatapos ng lahat, ako ang fiancé ni Liam. May responsibilidad ako na tulungan ang kanyang mga tauhan na makapag-adjust ng maayos. Hindi na kailangan. Nagre-resign na ako. Liam, engaged na tayo. Hindi ba dapat ayusin natin ang pagkikita ng ating mga pamilya? Masyadong abala ang kumpanya kamakailan. Pag-uusapan natin yan kapag may oras. Lolo. Oh, siguro ito si. Siguro siyang engaged ni Liam. Shena, swerte ka sa mga babae, bata. Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Nagdala ako ng mga health supplement para sa iyo. Ang nangyari noong huling beses ay kasalanan ko. Ngunit ang kawalan ng kaalaman ay hindi krimen, di ba? Hindi ko alam na lolo ka ni Liam, kaya ako ay naging padalos-dalos. Hindi mo naman siguro magkakaroon ng sama ng loob sa isang nakabababa na tulad ko, di ba? Sa harap ng napakaraming tao, kung maglakas loob siyang pahirapan ako, hindi niya igagalang ang kanyang edad. Binibining Gian, kahit hindi mo ako nakilala noon, hindi mo dapat sinaktan ng isang matanda, di ba? Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Puntahan mo ang iyong engaged at itanong mo. Lolo, mula ngayon, ako na ang iyong manugang na babae. May ilang hindi pagkakaintindihan pa na kailangan nating linawin. Wala akong hindi pagkakaintindihan sa'yo. Ang iyong ugali at mga gawa. Alam ko na lahat yon. Kaya pala, matigas ang ulo ng matandang hanggal, ha? Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Nako, may tumulong, mabilis, iligtas ako, hindi ako marunong lumangoy. Paano nangyari yon? Ang babaeng tumalon sa dagat para iligtas ako noon. Paano siya matatakot sa kaunting tubig? Kung gayon, imposibleng siya, aking tagapagligtas. Liam. Ang babaeng ito, ilang bagay pa ang ipinagkakanulo niya sa akin. Lumamig na ang tsaa. Umalis na tayo. Liam.
Binibining Gian. Ian. Mukhang, hindi gaanong interesado sa iyo si Liam, hindi ba? Pero narinig ko, na naging malapit siya, sa isang babae sa kumpanya kamakailan. Ang pangalan niya ay Chloe. Hindi na ba napakarami ng mga tao sa paligid ni Liam sa mga taong ito? Mga social climber lang silang lahat. Ian, huwag kang mag-alala. Ang taong sa huli ay makakasal kay Liam. Siguradong ako iyon. Hindi madaling masigurado ng matatag ang posisyon bilang ginanghan. Ngunit matutulungan kita. Ian, bakit mo ako tutulungan? Dahil nakikita ko na totoo ang nararamdaman mo para kay Liam. Tanging babae na tulad mo, ang maaaring manatili sa tabi ni Liam magpakailanman. Tanging babae na tulad mo, ang makakatulong sa akin na alisin si Liam Han sa pamilya Han ng mas mabilis. Muling imbestigahan kung sino talaga ang nagligtas sa akin noong muntik na akong malunod noon. Saka, lahat ng nangyari kay Shena Jen, bago ang ating kasunduan, dapat manatiling lihim ang bagay na ito. Walang dapat makaalam. Si Assistant Miller kaya? Impossible. Hindi magsisinungaling sa akin si Assistant Miller. Liam, ang pakakasalan mo ba? Talaga si Shena Gian? Sa totoo lang, noong na-hospital ako noong huli, si Chloe Fu ang nagligtas sa akin. Kung matuloy man ang kasal na ito o hindi, dapat pa rin pumunta ka sa pamilya Fu at humingi ng paumanhin. Jihan, pagpunta ninyo sa tahanan ng mga Fu, mayroon ba kayong kailangan? Yifu, napunta po ako para magpasalamat. Narito ako para pasalamatan si Chloe sa pagligtas sa lolo ko. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Mabait na bata si Chloe, kahit hindi ang lolo mo pa, kung sino man, tutulungan pa rin niya, kung wala na. Maaari na kayong umalis. Yifu, narinig ko po na kami ni Chloe ay nagkaroon ng kasal na itinakda noon. Jihan, kasal ka na. May silbi pa ba ang pagtatanong nito ngayon? Hindi mahalaga kung nagkaroon man ng kasal na itinakda noon. Sa hinaharap, wala na. Yifu, ang kasunduan ko kay Shena Jen ay makakansela. Bago mangyari yon, may ilang bagay pa na kailangang kumpirmahin. Pero nakangako ako na tiyak na bibigyan ko si Chloe ng paliwanag. Gusto ko rin na si Chloe ay magpatuloy sa pagtatrabaho sa Han Corporation. Chloe, pinagkakatiwalaan mo ba siya? Gusto ko lang bumalik sa trabaho. Sa una, dahil sa iyong kasal, pinapasok ka namin sa Han Corporation para magkaroon kayo ng relasyon. Pero paano kanya tinrato? Perpekto. Ngayong wala na ang kasunduan. Hindi ka na rin kailangang bumalik. Mason, hindi ako babalik dahil sa kanya. Gusto kong matuto pa sa Han Corporation. Para matulungan ko si Ethan mamahala sa negosyo ng pamilya mamaya. Huwag mong kalimutan. Nandyan pa si Shena. Mason, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Tingnan mo. Siya iyon. Chloe Fu, ikaw ba ang may pakana nito para ipabuwag si Liam sa aming kasunduan? Shena, pag-isipan mong mabuti. Bakit naman makikinig si Liam sa akin? Hindi ba't ikaw ang kanyang fiancé? Halika na sumama ka sa akin. Liam, bakit mo kinansela ang ating seremonya ng kasunduan? Hindi mo ba sinabi na pananagutan mo ako? Higit pa riyan, pati ikaw ay nailigtas ko noong mga bata pa tayo. Nailigtas kita. Hindi ka nga marunong lumangoy. Paano mo ako maililigtas? At, ang nunal sa iyong balikat. Ay Pekrin, nagawa mo pa akong tanungin kung bakit ko kinansela ang kasunduan. Liam, lahat ito ay dahil mahal na mahal kita. Pero napakataas mo. Tanging sa ganitong paraan lang ako makakakuha ng atensyon mo. Huwag mong sabihin na sa panahong ito, hindi mo ako nagustuhan kahit kaunti. Shena, pinakaayaw ko ang niloloko. Bibigyan kita ng halaga ng pera bilang kabayaran para sa gabing iyon sa hotel. Ngayon, umalis ka na. Liam. Nakahanap lang ako ng pregnancy test sa banyo. Diyos ko, kanino kaya ito? Chloe Fu. Kakapasok ko lang sa banyo at nakita ko siyang palabas doon. Chloe Fu, buntis ka. Kung gayon, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Binibining Fu. Aisan, Nagmamadali ang mga pag-aayos ng kumpanya ngayong pagkakataon. Salamat sa pagpunta mo. walang anuman. Ipapuntahan si Chloe para imaneho ang kotse na may plakang nagtatapos sa 668.
Chloe, saan ka nagmamaneho ngayon? Papunta ako para makipagkita sa isang kliyente. Anong problema, Ginoong Han? Wala, ako lang. Biglang ninais marinig ang boses mo. Huwag kang magsalita ng walang saysay na bagay, Ginoong Han. Ano ba talaga ang nangyayari? Ako lang. Gustong itanong sa'yo kung ano ang pananghalian mo o kung may gusto kang kainin. Ginoong Han, mukhang pumalya ang preno ko. Chloe, makinig ka sa akin. Manatiling mahinaho. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang hindi magpanik. Ano ang gagawin ko? Tandaan mo, ayos ka lang. Ginoong Han, mayroon pa akong kailangang sabihin sa iyo. Noong araw na tinanggap natin ang mag-asawa mula sa lungsod Daungan. Sa totoo lang, noong gabing iyon, kami, Kaya ikaw pala. Liam, ano ang ginagawa mo? Lumayo ka. Chloe, dahil natulog ka sa akin, kailangan mong panagutan ito. Magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Liam, bakit ka napakadalaran? Liam, gumising ka. Huwag mo akong takutin. May tao ba dito? Liam, huwag kang matutulog. Huwag mo akong takutin. Bumangon ka na ngayon. Chloe, ano ang nangyari? Mason, ayos lang ako. Iniligtas ako ni Liam. Doktor, Ginawa namin ang aming makakaya, ngunit hindi maganda ang kondisyon ng pasyente. Pakihanda na ang inyong sarili sa pinakamasama. Mason. Mason. Mason, hindi ba't ikaw ay isang milagrong doktor? Maaari mo bang iligtas si Liam? Mason, pakisab mo siya. Sige na. Chloe, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si Liam. Mason, kamusta si Liam? Wala na sa panganib si Liam. Mabuti iyan. Mason, salamat. Mason, 3 araw nang hindi nagigising si Liam. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Chloe, kaka-major surgery lang niya. Kailangan niya ng oras para gumaling. Kailangan mo ring magpahinga. Huwag mong hayaang magising si Liam at makita kang bumagsak. Chloe, Liam, gising ka na. noong bata ka pa, sa tabi ng maliit na ilog sa Northwood, naligtas mo ba ang isang batang lalaki? Kaya ikaw pala. Liam, ano ang ibig mong sabihin sa pagtatanong niyan? Ako ang batang lalaki na iniligtas mo noon, dati. Ang dahilan kung bakit hinayaan ko si Sienna na makalusot sa napakarami ay dahil sinabi niya sa akin, siya ang nagligtas sa akin noon at noong gabing iyon nang magising ako, siya ang nakahiga sa tabi ko. Kaya naman siya ay patuloy na pinipilit akong magpakasal sa kanya. Hindi ako makapaniwala na si Sienna ay gumawa ng napakaraming kasuklam-suklam na ba? Nangangamba ako na ang ginawa niya ay hindi lamang dito nagtatapos. Liam, kapag sinabi mo iyan, parang may alam ka. Ang preno ng kotse mo, Ginawa rin iyan ni Sienna. hindi niya nagawa lahat ng ito ng mag-isa. Sa likod nito, tiyak na may kasabwat. Ito ay ipinadala sa akin ng kasabwat ni Sienna. Tungkol naman sa kung bakit nila ito ipinadala sa akin, malalaman natin kapag nalaman natin kung sino ang nasa likod nito. Malalaman natin noon. Elvenet, Bakit mo umalis sa kumpanya noon? sinabi ni Katuwang Miller na may agarang trabaho na kailangang ayusin sa kumpanya. Katuwang Miller. Hindi ako makapaniwala na siya palayo. Ginoong Han, ano ang nangyari sa'yo? Paano ka na-aksidente sa kotse? Katuwang Miller, sabihin mo sa akin, bakit mo ito ginawa? Pasensya na po. Hindi ko alam na si Binibining Gian ay gagawa ng sabutahe sa kotse. Akala ko gusto lang niyang paalisin. Si Binibining Fu, si Binibining Gian ang iyong fiyansa. Kaya ako, Hindi fence ako si Sienna. Ang taong mahal ko ay palaging si Chloe. Siya rin ang nagligtas sa akin noon. Tungkol naman kay Sienna, palagi niya akong niloloko. Ginoong Han, Binibining Fu, pasensya na po. Katuwang Miller, alam ko na ikaw, tulad ko, ay parehong gusto ang pinakamaganda para kay Liam. Dapat tayong magtulungan at mahuli ang tunay na salari na nagtangkang saktan siya. Ano ang magagawa ko? Sabihin mo lang sa akin, Binibining Fu. May plano ako. Kailangan ko ang iyong kooperasyon. Nagkaroon ng aksidente si Chloe, isang banggaan ng sasakyan. Kasalukuyan siyang nasa emergency sa ospital. Ikaw ba yon? Nako, napakalungkot nga niyan. Ngunit para mangyari ang ganito, nangangahulugan lang na malas siya. Alam mo ba na si Jihan ay kasama rin sa aksidente ng sasakyang yon? Mas malubha ang kanyang pinsala kaysa kay Chloe. Nais mo rin bang patayin si Jihan? Ano? Paano ito nangyari? May nagpadala ng text message na nagsasabing puntahan ni Jihan doon ng sadya. Hindi mo ba alam kung sino yon? Katuwang Miller, ikaw muna ang bahala kay Liam. Huwag hayaang may mangyari sa kanya. Ako na ang bahala sa iba.
Ian, ikaw ba ang nagpadala ng mensaheng iyon kay Liam? Hindi mo ba alam kung hindi dahil sa iyo, patay na sana si Chloe? Hindi mo talaga iniisip na ginagawa ko ito para maging ang batang ginang ng pamilyahan, hindi ba? Ian, gusto mong makuha ang kontrol sa Han Corporation. Gusto mo akong gamitin para alisin si Liam. Ang posisyong iyon ay dapat sa akin na talaga. Tungkol sa paggamit sa iyo. Ikaw ay mangmang lang. Pupunta ako para sabihin kay Liam ngayon din. Sige. Sige na. Kapag nalaman niya na nagkasundo tayong dalawa, sa tingin mo magkakaroon ka pa ba ng pagkakataon na mag-asawa sa pamilyahan? Pinapayuhan kita na maging matalino. Tulungan mo akong alisin ng tuluyan si Liam at bibigyan kita ng 200 milyong piso. Paano yon? Liam, kumain ka ng sabaw. Ako mismo ang gumawa. Siya na. Salamat. Dati, nalinlang ako ni Chloe. Hindi ko nakita na totoo ang nararamdaman mo para sa akin. Na totoo, pagkatapos kong ma-discharge. Mag-engage muli tayo. Ano ang sinabi mo? Pero hindi mo na ba alam na hindi ako ang nagligtas sa iyo? At pati ikaw, muntik mo nang mawala ang buhay mo. Para iligtas si Chloe. Chloe. Dahil lamang sa ang pamilya Few. At ang pamilyahan ay may partnership. Gusto ko lang bigyan ang pamilya Few ng paliwanag. Hoy. Liam, huwag mong inumin ang sabaw na ito. Malamig na ito. Gagawin ko ulit ang isang takor bukas. Sige, makikinig ako sa'yo. Chloe. Ang susunod na yugto ay magiging tunay na kahanga-hanga. Ang problema lang, araw-araw kailangan kong pilitin ang ngiti sa mukha ni Sienna. Pagod na talaga ako. Kailangan ko ng kaaliwan. Paano kita aaliwin? Liam, pasensya ka na dahil kailangan mong pagdaanan ito. Umaasa lang ako na matapos na ang palabas na ito. Pagkatapos ay maaari magkasama ng hayagat. Huwag kang mag-alala. Para sa ating kinabukasan. Sulit ang lahat. Chloe, may kailangan na kausapin ng pribado kay Mason. Maaari ka bang lumabas muna? Mason, pakiusap, huwag mong sasaktan si Liam. Mahina siya ngayon. Ganun ka ba kabahala? Nasasaktan ko siya? Ayos lang. Alam kong gusto mo si Chloe, pero hindi ko talaga kayang makipagkumpetensya sa'yo ng patas. Liam Han. Huwag mong kalimutan, iniligtas ko ang buhay mo. Ibang usapan iyon. Para sa akin, mas mahalaga si Chloe kaysa sa sarili kong buhay. Kaya sabihin mo na, ano yon? Bago ako magpakasal kay Chloe, kailangan ko ang tulong mo para magkaroon ng isang palabas. Kailangan kong tapusin ang seremonya ng kasunduan kay Sienna. Boss, narinig ko na pagkatapos mailabas si Liam, ikakasal siya kay Sienna. Ano ang sabi mo? Ang babaeng iyon, hindi niya talaga sinunod ang plano. Hindi. Hindi ko talaga maaaring hayaan na lahat ng pinaghirapan ko ay masayang lang. Kaya, anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Mukhang kailangan kong gumawa ng marumi, kung magtagumpay man. Nakasalalay ito sa isang pagkakataon. Assistant Miller, maraming salamat sa iyo sa pagtulong mo sa akin ng maraming beses. Pagkatapos kong makasal sa pamilyahan, sisiguraduhin kong maalagan ka ng maayos. Iyon ang aking tungkulin. Mama, hindi ba't maganda ako? Maganda. Ang aking anak ang pinakamaganda. Kung ikukumpara kay Chloe, mas mataas ka pa sa kanya sa kagandahan. Aking mahal na anak, pagkatapos mo, mapang-asawa ang pamilyahan. Huwag mo sana kalimutan kami, Mama. Si Chloe at ako, ang walang utang na loob, ay ganap na magkaiba, basta't sumunod kang makikipagtulungan sa akin. Kapag matagumpay akong napangasawa ang pamilyahan, at naging batang ginang ng tahanan, tiyak na hindi ko kayo pagsasamantalahan. Sienna, mahal ko, talagang ikaw ay, ang aming mabuting anak. Hindi ko inaasahan na magmumukha kang napakagwapo sa suit. Ano? Hindi ba ako gwapo kadalasan? Huwag mong kalimutan, ngayon ang pangunahing okasyon. Pagkatapos ng palabas na ito, marami akong gustong sabihin sa'yo. Ginoong Han. Malapit na ang oras. Dapat mong sunduin si Sienna at pumunta sa entablado. CJ. Maghintay ka sa akin pagbalik ko. Umalis ka na.
Binibining Fu, may masamang balita. Si Jihan at si Binibining Jian, parehong nawala. Ano? Pakawalan mo kami. Sino kayo? Papasukin mo kami. Iyan. Liam Han. Magaling ka talagang magpanggap. Hindi mo nga mailigtas ang sarili mo, at nagpapakita ka pa rin ng pagiging matuwid. Nakikiusap ako sa iyo, pakiusap. Pakawalan mo ako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ang isang babae na tulad mo, na hindi marunong tumiyupad sa salita, mas mabuti pang tumahimik. Kung hindi, uunahin kitang patayin. Iyan, alam kong hindi mo ako gusto. Pero hindi na kailangan. Lumayo pa ng ganito. Lahat ito ay dahil sa matandang may kinikilingan. Kung hindi dahil sa iyo, matagal ng akin ang pamilyahan. Sa mga paraan mo, ang pamilyahan sa iyong mga kamay ay masisira rin balang araw. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa'yo? Iyon ay ang pagiging matuwid mo. Kahit pa masira ang pamilyahan, sa aking kamay ito masisira. Tungkol sa iyo. May mga pampasabog sa paligid dito, sa mangyayari. Boom! Magiging pira-piraso pa. Tingnan natin kung paano ka magpapatuloy sa pagtuturo. Nakikiusap ako sa iyo, pakiusap. Pakawalan mo ako, nagmamakaawa ako. Sige. Halika dito. Gusto mong pakawalan kita? Sige. Patayin mo siya. Patayin mo siya at pakakawalan kita. Ethan, kumusta si Liam? Ayos lang siya, di ba? Huwag kang mag-alala, Chloe. Ginagawa ko na ito. Noah, mabilis na hanapin ang lokasyon nila. Nakita ko na sila. Kasalukuyan silang nasa isang abandonadong gusali sa labas ng bayan. Na-deploy na ang SWAT team. Magaling. Sa tingin mo ba, papayagan niyang ang isang saksi umalis? Ha? Babaeng hindi marunong tumupad sa salita dahil gusto mong mamatay kasama siya. Sige. Pakawalan mo siya. Sige. Dahil pareho kayong gusto na mamatay ng sabay, ibibigay ko ang inyong hiling. Anong nangyayari? Huwag mo nang alalahanin, tinatanggal ko na ang mga pampasabog na iyon. Paano mo nagawang sampailan ako kung hindi ako makakalabas ng buhay ngayong araw? Sasama ka sa akin. Huwag kumilos. Huwag kumilos. Walang kinalaman ito sa akin. Siya ang may gawa nito. Huwag mong kalimutan. Ang kotse ni Chloe. Sino ang gumawa nun? Anong pinagsasabi mo? Opisyal. Huwag ninyong paniwalaan ang mga walang kwenta niyang sinasabi. Liam, natutuwa akong ayos ka lang. Marami pa tayong dapat gawin. Paano ko hahayaang may mangyari sa akin? Anong iba pa? Tapos na ang lahat, di ba? Hindi ko pa masasabi sa'yo, kapag ang lahat ng ito ay tuluyan ng matapos. Pupunta ako sa bahay mo para makipagkita. Chloe. Sino ang hinihintay mo? Liam. Hindi talaga. Iniisip ko lang kung saan magiging masaya sa susunod na ilang araw. Kung gayon, paano kung pumunta tayo sa beach ng ilang araw? Maganda ang pagbabago ng tanawin. Masyadong mainit, huwag na tayong pumunta. Bukod pa riyan, marami pa akong gagawin. Chloe. Oy. Hindi ka pa nga nakakapagpalit. Anong nagmamadali? Nakalimutan ko na pala. Alin kaya ang isusuot ko? Nakakainis, bakit walang maganda na maisuot? Sa totoo lang, Chloe, kahit ano pa ang isuot mo, maganda ka. Kung si Liam ay magkaroon man kahit kaunting problema sa'yo, personal ko siyang paalisan. Sige na, Mason, pwede ka nang lumabas. Kailangan kong magpalit. Ang liit kong kapatid ay dalaga na. Liam. Sigurado ka na ba talaga ngayong pagkakataon? Huwag mong sabihing mamaya, biglang may lumitaw na iba pang magiging kasintahan, Ginoong Few. Seryoso ako kay Chloe. Nagkamali ako dati, pero pakiusap, Ginoong Few.
Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Kung gusto mong makuha ang aming kayamanan, hindi ito kasing simple ng pagsasabi lang. Pagkakasabi, kailangan mo pa ring maipasa ang aming pagsubok. Ako ang gumawa ng lason na ito. Si Chloe lang ang may panlunas. Kung maglakas loob kang saktan siya. Tapos ang buhay mo, handa ka bang inumin ito? Anong ginagawa mo? Hoy, Liam. Ano ang kinain mo? Isuka mo. Liam. Ano ang ipinakain mo sa kanya? Heto. Kumuha ka ng isa. Mint candy. Liam Han, binabati kita sa pagpasa mo sa pagsubok. Ang gusto kong sabihin ay, Chloe, mahal kita. Pwede mo ba ako'y pakasalan? Pakasalan mo siya. Naman,